Okay po, ang topic natin ngayon, 12 instances o senyales na akala ng tao ay seryosong sakit. Mukhang seryosong sakit, pero lalabas normal lang pala. Ibig sabihin, walang problema, relax ka lang, di ka dapat matakot. Okay? Dati natalakay ko yung pabaliktad, yung mga simpleng sintomas, pero pwedeng serious. Ito naman, mukhang serious siya, pero normal naman pala. Okay? Bago ko ibigay itong 12, meron tayong konting disclaimer, di ba? Siyempre, pag yung sintomas, paulit-ulit, matagal, more than 1 week, ay magpapacheck pa rin sa doktor. Pero majority of the time, sabihin, karamihan ay dapat okay lang to sa karamihan ng tao. Pero siyempre, bilang doktor, kailangan explain natin lahat eh. Hindi natin pwede kaligtaan kahit 1% chance lang na may seryoso. Itong sinasabi kong mukhang seryosong sakit pero normal lang, mas tama ito sa bata na tao. Anong bata? Siguro edad 40, mas bata. 40, 30 years old, 20, teenager, lalo na kung babae, tatama itong mga hindi naman pala delikado. So, young, female, tapos yung mga walang high blood, marami naman sa inyo, walang high blood, walang diabetes, walang sakit sa puso, hindi naninigarilyo, maganda yung lahi. So, pag ganito, tapos meron kayong ganitong 12 symptoms, malamang okay lang yon. Kasi depende nga sa tao eh. Young, maganda, walang bisyo, bihira lang magkaroon ng seryosong sakit. At usually kasi yung katawan, gumagawa yung katawan ng paraan na paggalingin ang sarili. Okay 1 to 12. Number 1, psychosomatic symptoms. Narinig nyo na ba to? May nagawa na ako isang video on psychosomatic symptoms. Ibig sabihin, psychosomatic, yung sintomas mo galing lang sa utak mo. Galing sa utak. Yung isip mo ang nagbibigay sa'yo ng symptoms. Ibig sabihin, sobra kang stress, sobra kang takot, hypochondriac ka, worrier ka, lagi kang takot, kaya marami kang nararamdaman. Konting hilo, konting pagod, konting sakit ng ulo, panic ka na, isip. Yung utak mo ang nagbibigay ng reason para matakot ka. Lalo lumalala yung sintomas. Paano tinatakot mo sarili mo? So, stress, emotional, psychosomatic yun. Gawa-gawa ng isip mo. May mga ganong symptoms. Kailan natin masasabi na psychosomatic? Pagpunta mo sa doktor, chinek up ka, normal. Blood pressure, normal. Blood test, normal. Tapos marami ka pa reklamo. So, pag wala talaga makita ang doktor, sasabihin niya, malamang psychosomatic. Baka sa utak mo. Okay? Baka papunta sa nervyos, papunta sa depression. Pwede yun. That's number 1. Number 2, sakit na kala mo seryoso pero hindi naman talaga, mild lang. Yung tinatawag na tension headache. Yan ang number 2 senyales. Ang tension headache, ako may tension headache ako for the past few months. Maraming klaseng headache, di ba? Sakit ng ulo. Ang delikado yung sobra sakit, parang puputok, o migraine, humihilab, yun, mas delikado yun. Yung mga sobrang sakit, parang stroke yun. Pero yung tension headache, parang may helmet na nakaipit sa'yo. Yan ang description. Parang may nakaipit. Tsaka nandito siya. Para kang nakasombrero. Dito ang masikip, dito masikip, dito masikip. Hanggang dito lang. Yan, ganyan. Hanggang dito. Tapos, paano mo malalaman tension headache? Basta dito masikip. Tapos, para malaman, imasahe. Pamasahe mo. Pamasahe mo dito, idiin yung mga may laman-laman dyan eh. Mafe-feel mo yan. Meron mga flat na may laman. Idiin lang. Idiin mo, i-massage to. Mga 20 minutes, 30 minutes, idiin mo maigi. Huwag lang ikot-ikutin yung ulo, baka malagas yung buhok. Pag minasahe itong ulo at nawala yung sakit ng ulo, tension headache yun. Ano cause ng tension headache? Walang pera. Yan, walang pera. Tension headache. Stress, may utang. Nagbago yung panahon. Pwede yan, mainit, malamig. Mas dehydrated. So yan, stress. Ayan. O minsan neck pain. Yan. So pag ganun ang
sakit ng ulo tapos nawawala, eh malamang okay lang yun. Alam nyo naman yung tension headache, usually mild lang yun eh. Mild lang. Tsaka paulit-ulit, hindi siya talagang malalang malala. Okay? So okay lang yan. Masahe lang. Number 3, chest pain, masakit ang dibdib mula sa muscle. Okay? Pag chest pain, takot na ang tao. Ako po, internist, cardiologist, di ba? May chest pain na heart attack. Pero yung pumupunta sa akin pasyente na chest pain na heart attack, siguro sa 100 na pupunta sa akin, sa 100, baka mga 2-3 lang siguro may sakit sa puso. Yung 97%, eh malamang wala. Ano yung common na masakit sa dibdib? Marami muscle pain lang talaga. Oh, muscle pain. Paghiga, nadaganan, lagi naka-computer, nakakuba, okay? O baka nag-tennis, nagbuhat, sasakit dito. Paano mo malalaman kung chest pain mo ay musculoskeletal pain o mula lang sa muscle o sa buto? Ipapaturo mo sa pasyente. Sabihin mo, kayo, nakikinig kayo. Ituro mo chest pain mo. Okay, turo nyo ngayon. Kahit di ko nakikita, meron tayong ESP eh. Okay, nakikita ko kayo. So, ituro mo. Pag tinuro mo, ayan, turo mo, sige lang, okay lang yan. Pag naituro mo, ayan, pag naituro mo, dito, ako meron akong masakit dito. Pag naituro mo yung chest pain mo, hindi na yan sakit sa puso. Naituro eh. Ang tunay na heart attack na nakamamatay, hindi matuturo. Kasi heart na sa loob eh. Yung tunay na heart attack, sabihin mo na saan ang chest pain, turo mo. Wala siya matuturo. Sabihin lang niya dito, parang nandito. Parang nakadagan. Pag naituro niya isang point, muscle pain yon. Isa pang clue na muscle pain, pwede paghinga. Pag humihinga malalim, masakit. Muscle din yon kasi nag-expand. Itatanong mo rin, gaano katagal ang chest pain? Sasabihin mo, gaano katagal? Lampas ang oras? 2 oras, sabihin niya, maghapon dok, 2 hours masakit. Hindi nasakit sa puso yon. Ang 2 hours na masakit na dibdib, malamang muscle pain yon o baka ulcer o ibang sakit yon. Kasi ang heart pain na papunta sa heart attack, hanggang 30 minutes lang usually. 15 minutes, 30 minutes, atake sa puso na yun eh. Hindi pwedeng tumagal ng 2 hours na ospital na dapat yon. Pag sinabi less than 1 minute, o parang segundo lang, yan, common yan eh. Segundo lang ang sakit. Wala kang problema yon. Okay? Segundo lang ang sakit sa chest pain, hindi yan sa puso. Naituro, hindi yan sa puso. Batang babae, walang sakit. Tulad na sinabi ko, walang family history. Wala. Batang babae, hiniwalayan ng boyfriend, may chest pain, alam mo na yon. Emotional, lovesick yun. Diba? Other causes ng chest pain bukod sa muscle, meron ding nervyos. Yung ninenervyos, hinihingal. Ba't hinihingal? Nervous yun eh. Chest pain din. Meron din acid reflux, GERD. Yung acid umaakyat dito, parang maasim. Pero hindi siya puso sa acid yon. May gamot naman tayo sa acid reflux, diba? Sabi ko, home remedy, saging, tubig, pwede na yan. Number 4, senyales na akala mo seryoso pero hindi pala. Occasional palpitation. Paminsan-minsan kumakabog ang dibdib. Lahat ng tao, paminsan-minsan, may abnormal na tibok. Let's say, nagmamadali, o nag-i-speech, may kausap na boss, o may sunog, o may takot, o minsan, na-impatyo. Pag na-impatyo ka, nagloko yung tiyan mo, pag nagloko yung tiyan, magloloko din yung puso. Ulitin ko oras na may diferensya sa tiyan, kumulo, umasid, magloloko din yung puso, bibilis at kakabog. May connection yan, may reflection. Yung stomach and the heart, may ganun yun. So, paminsan-minsan palpitasyon, napagod, na-stress ka, sumobra ng kape, pwede rin sumobra ng kape. Merong mga gamot nakakapalpitate, yung mga para sa sipon, nakakapalpitate, pwede rin yun. O kulang sa oxygen, mainit, dehydrated, pwede rin. Baka nilalagnat, pwede rin. So, yan. Occasional palpitation, hindi delikado.
Ang delikado sa palpitation, yung hihimatayin. Yung sobra bilis ng tibok, nahihilo, yan. Na matutumba, yan. Number 5, sign na mukhang seryoso pero hindi pala, yung panandali ang hilo. Ang tawag dito, benign positional vertigo. Actually, sakit naman ang benign positional vertigo. Pero kung paminsan-minsan lang, hindi naman delikado. May hilong ganito yung pagtingin sa baba. Yan, tumingin kayo sa baba, tapos parang umiikot. Sa mga matatanda, may ganun na yan. Edad 50, 60, yung tumingin sa baba, biglang, oops, parang hihilo ka. Ano yon? Sa tenga may problema. O biglang tingin sa kaliwa, biglang tingin sa kanan, nahilo, yon. Hindi naman delikado yon. O paggising, benign positional vertigo, yon. Actually, sakit siya pero hindi siya dangerous. Hindi siya stroke, hindi siya nakamamatay. Number 6, pamamanhid paminsan-minsan. Pangingimay, pamamanhid ng paa, ng kamay, usually hindi dapat delikado. Bakit namamanhid yung paa? Ang pinaka-common, lagi ka nakaupo. Di ba yung puwet mo nakaupo sa matigas na silya, makapal yung wallet mo, naipit yung ugat, yung nerves, o mamamanhid yan. O iba may sciatica, o may sakit pero hindi naman delikado yon. Namamanhid, baka naka-squat o matagal nakaupo, kulang sa blood circulation. Usually hindi naman ganun kadelikado. Bagong gising, siyempre naipit o yung kamay naipit mo, namanhid. Usually, mga 30 seconds, 1 minute lang yun, hindi delikado. So, merong pamamanhid from poor position, okay lang dapat. Pero dapat ayusin yon. Stretching, massage, pwede yun, lakad-lakad. Ang ayaw nating pamamanhid, yung stroke, di ba? Nang hina, na manhid, na bulol, yun ang delikado. Nerve problem na malala. Number 7, pagod. Okay, pagod na pagod. Pagod na pagod, isipin mo, baka meron kang kaaway, may problema, busy lifestyle, mental stress, pwede naman mapagod. Meron namang time na papagod. Ang ayaw mo siguro yung 1 buwan ng pagod o 2 buwan ng pagod. O yun talaga may hapo. Yun. Number 8, mild digestive symptoms. Pakoti-konting sintomas sa tiyan. Minsan impatyo, minsan makulo. Ako may irritable bowel ako, sanay na ako na makulo, minsan nadudumi, minsan tumitigas, minsan makabag, minsan may GERD. Yung ganon, hindi naman dapat delikado. Bakit? Baka mabilis ang kain mo. Baka may nakain ka sa bagong restaurant, di ka sanay. Baka may gatas, meron kang lactose intolerance. Baka may nakain kang medyo madumi o mild food poisoning. Baka na-stress ka, hindi ka natunawan, napabilis ang kain mo. Maanghang, maraming chips, maasim kinain mo. So, yung mga mild digestive issue, wala naman dapat. Yung mga spasm konti, wala lang. Baka pag nautot mo, nakadumi ka, okay na. Number 9, aging skin changes. Aging skin changes. Ibig sabihin, tumatanda, nagkakaroon ng mga, may mga age spots tayo. Ito mga puro nunal. Actually, hindi nunal yan. Mga iba pula-pula. May pula-pula ng mga lalabas dyan. Usually, hindi dapat delikado. Okay? Diba, may ibang tao, ang daming mga nunal. Dapat naman hindi. Pero syempre, may small chance na meron ding skin cancer. Pero yung skin cancer, ano yun talaga flat na maitim Pero yung mga pakonti-konti, pa-check nyo na lang sa derma. 98% dapat wala naman kaso. Okay? Yung mga wrinkles, mga allergy, okay lang dapat yun. Yung iba, merong mga tagulabay. Tagulabay is parang, kalimutan ko yung medical term. Hives. Yung hives. Okay lang yun. Minsan nakagat ka ng insekto, hindi mo nalaman. Number 10, senyales na hindi naman dapat delikado, mild respiratory symptoms.
Yung mga problema sa paghinga ng mild lang, tulad ng pag-akyat sa 2 palapag, may hingal na, o baka tumatanda. Diba? Siyempre, pag tumatanda, mas mahina ang puso, mas mahina ang baga, kulang sa kondisyon, hinihingal, kulang masyado mainit, hinihingal, kulang sa exercise, ano pa ba mga hingal? Minsan, air pollution. Naglakad ka sa labas, mausok, nausukan ka. So, next day, may mga plema konti. Pero yung plema, mga 2 days, 3 days lang. So, okay lang dapat yun. Tapos, minsan, yung mga smoker's cough, ayaw natin yan, may plema din yun. Tapos, yung allergy. Maraming may allergy, ha? Oo, may allergy ka lagi may sipon, tapos may plema, minsan maputi, madilaw. Usually, di naman delikado. Di ba? Maraming tao may allergy. Viral infection, minsan may trangkaso. Okay naman. Kung mild lang naman yung trangkaso, kakayanin naman dapat eh. Okay? Pag malala lang, syempre papacheck sa doktor. Number 11, senyales na hindi naman talaga dapat delikado, muscle cramps. Pulikat, ang daming pinupulikat sa gabi, di ba? Sa binti, sa paa. So, anong cause ng pulikat? Pwedeng dehydrated ka, kulang ka sa tubig, pwedeng kulang ka sa potassium. Yung potassium, medyo delikado, di kainan mo lang ng saging. Or pwede rin tumigas, sumobra lakad, bagong sapatos, bagong rubber shoes, sumobra lakad, sumobra buhat, sumakit, napagod ka masyado, kaya nag-cramps ka. O baka hindi mo na-stretch sa gabi, o baka naipit mo yung paa mo, pwede rin yun, muscle cramp. So, hindi naman dapat delikado. And number 12, senyales, yung mga may panic, may nervyos, di ba? Panic attack, nervyos, takot, galit. Actually, ang panic attack, medyo anxiety attack. Siyempre, ano siya, sakit siya. Pero kung iisipin mo talaga, wala ka naman dapat ikatakot eh. Kasi wala ka naman sakit. Yung ano lang, nasobrahan ka lang siguro sa stress, sa trabaho. Kaya ka nagpapanik, di ba? Otherwise, okay naman. So anyway, itong mga sinabi kong 12 symptoms, kung dito kayo papatak, di nothing to worry about. Lalo na, tulad na sinabi ko, batang babae, walang high blood, walang diabetes, walang sakit sa puso, walang bisyo, maganda ang lahi, ang lola, ang magulang, mahaba ang edad, okay lang dapat to. Pero, siyempre, kailangan ko sabihin, pag tuloy-tuloy yung sintomas na 1 week, 2 weeks, pag nagbabago yung symptoms, lumalala, wala namang masama, pa-check tayo sa inyong doktor. Okay? So, sana po nakatulong to. 12 na senyales na akala mo seryosong sakit at normal lang pala. I-add ko na rin isang common. Marami nagre-reklamo sa akin, may buto daw sila dito, may bukol daw sila dito sa gitna. Oo, pag sinabi yan, normal yan. Ano yan xiphoid process. Itong ribs natin, may buto talaga tayo dito. So, normal yan. May iba sasabihin, may bukol sila dito. Ano yon, Adam's apple. Yung mga lalaki, di ba, merong matulis dito. So, yan ang mga normal yan. Mga normal dyan, mga normal to. Hindi naman dapat matakot. Tapos minsan yung minsan may mga bukol dito, iniisip nila. Ang ginagawa naming doktor ganito eh. Pag meron ka napansin sa isang kamay mo o isang paa mo na parang bukol, sabi mo, bakit parang may bukol tong paa ko? Tignan mo yung kabilang paa mo. So pag yung kaliwa mo parang ganun ng hugis, parang may bukol, pero yung kanang paa mo may hugis din, ay normal mo yun. Yun ang normal na ano mo. Parang ako, malaki itong dito ko. Malaki siya. Yan, dito malaki din. So, normal siya. Kaliwa and kanan, kino-compare mo. So, ganun talaga ka pinanganak. So, hindi siya abnormal. Sana po nakatulong tong video. Nakabawas sa stress at mga iniisip ninyo. God bless po. Share po natin.